Next ay yung cover letter optimization. Okay, dito sa cover letter, this is very important dahil ito yung una niyong ipapadala sa prospect nyo 'pag nag-apply kayo. Hindi na natin nag-apply kasi mas naiintindihan natin lahat 'pag application yung pinag-uusapan, eh. Pero actually reaching out 'to, pero for simplicity's sake, nag-apply kayo. Okey, cover letter. Again, malabo yan, nakalagay na diyan, maliit, malabo. Ipapadala kami sa inyo na samples maya-maya. So, umpisahan niyo by greeting the prospect by their first name. Okay, kung alam niyo yung first name, 'pag nag-reach out kayo nakita niyo kung sino yan, hindi lang parang sa kumpanya kayo nag-reach out. Unless sa kumpanya kayo nag-reach out, hindi niyo talaga alam yung pangalan. Lagay niyo yung pangalan nila. Okey, "Hi Nigel, hi Nathan, hi James," whatever. Kung alam niyo, 'Pag wala, lagay niyo na lang na, "Hey" or "Hi." Wag niyong gagamitin yung generic na to whom it may concern or to the hiring manager. Hindi yung gumagana, nakakaduwa. Ako 'pag ako nagha-hire or naghahanap ako ng freelancers tapos apply yung gamit, ano yun, automatic tapon yun. Next is mag-umpisa kayo ng medyo light at saka medyo may energy. Hindi yung parang, I'm applying for the job of basagin naman natin, 'di ba? Umpisa naman natin ng konting ano naman, konting may ngiti per se, parang masaya. Para at least yung nagbabasa is mapangiti rin kung sakasakali. Kaya ito pambola ko, "I love your job post. It felt like it was talking to me when I read it." Puwede niyo kopyahin rin 'to kung wala kayong maisip na iba. Gumagana 'to hanggang ngayon. Pero ito yung pinaka meat and potatoes ng cover letter niyo, okey? Unang-una, kita diyan maiksi lang 'yan. Bilangin niyan ilang sentence lang 'yan, mga 3, 5 or less, okey? Main thing diyan is ano yung ginagawa niyo and paano niyo sila matutulungan. If you have experience, then ilagay niyo diyan. Kung wala kayong experience, then huwag niyo ilagay. Pero nakalagay diyan is yung related na skills niyo dun sa problema nila. If they're looking for a social media manager, then tell them that you are a social media manager, na ito yung ginagawa niyo, ito yung specialty niyo, and matutulungan niyo sila dahil yun nga ang alam mong gawin. Okey, if you're a lead generation specialist, then yun yung ilagay niyo, yun yung hinahanap nila. Again guys, ang point lang nito is that kung ano lang yung kailangan nila, yun lang yung nakalagay dito. If you have experience before sa BPO or sa office or whatever, that is not related dun sa hinahanap nila, wag niyo nang ilagay, okey? Hindi kailangan nun. Kasi maiksi lang ang oras maiksi lang yung attention span nung naghahanap ng freelancer. I mean, I am. Isa sa mga pinakayong nakikita is mahabang cover letter. Okey, maiksi lang. Lagay mo lang dun ano yung nagawa mo na kung meron o ano yung alam mong gawin, ano yung related na nagawa mo dun sa niche ko kung alam mo yung niche ko. Let's say, kunwari ako sa survival niche kasi yung isa sa mga kliyente ko. Kung naghahanap ako ng online freelancer, make sure na may idea ka dun sa survival niche or something na related dun. You can check this out kung paano 'to ginawa. Pero ang point lang diyan is that related yung alam mong gawin dun sa hinahanap ng kliyente mo, that's that. And finally, okey, finally, ito yung pinakaimportante, tell them what to do. Close with the CTA. Pag narinig niyo CTA, it means call to action. Tell them what to do. Tell them what you want them to do. Okay, don't just close the letters bin yun, salamat gano'n. No, hindi nila alam, you always assume na hindi nila alam yung gagawin. Okay, and what do you want them to do? You want them to hop on a call with you. Gusto mo makausap sila sa discovery call. Mamaya pag-usapan natin yung discovery call. Okay? So, yan, puwede niyo i-kopyahin 'to again, I mean, gusto ko maintindihan yung business niyo, paano ko siya mas matutulungan pa. Gusto mo bang makipag-usap sa akin through Skype or Zoom? That's it, yun na. Okey, napakasimple lang, 'di ba? So, napakaiksi lang nito guys, hindi pahabaan, hindi nobela ang cover letter. Shorter, more precise, mas madaling i-digest, mas maganda.
Kasi may hinahabol laging oras sa mga business owners, 'di ba? Kayo kung may business kayo, ayaw niyo rin nung kalahating araw kayong mag, magso-sort out, magfi-filter ng mga nag-a-apply sa business niyo. Gusto niyo mabilis, gusto niyong eksakto lang din, precise. So 'yan, papadala namin sa inyo ilang cover letter samples maya-maya. Okey, and that's how you do, very engaging, very short, very precise, very and highly and easy to digest na cover letter. Okey, gumagana 'yan hanggang ngayon. Okey, just kung nakukulangan kayo, ay gusto niyong dagdagan pa yon, puwede naman ilagay niyo na lang sa PS, okey, postscript, pakisingit. Puwede kayong maglagay na actionable steps sa kanila, ibig sabihin lang niyan is that nagbibigay kayo ng tips and techniques pa dun sa business nila na puwede nilang i-try, just to make you look like you're really knowledgeable dun sa business na yon or sa niche na yon. Puwede kayong maglagay ng relevant information. This is yung parang ano yung nangyayaring bago dun sa platform na ginagalawan niyo. Let's say sa Facebook or sa Meta may bagong nangyayaring maganda or pangit, maglagay lang kayo dun ng link, tell them and then a short blurb kung para saan yon. Tell them to look into it kung may time sila. Puwede kayong magdagdag rin ng related works or portfolio niyo. Link lang din parang, "Here are some of my works, you can check it when you're free." Link. Right, and then link sa isang relevant na case study. So, pag-usapan natin yung case study na yan. These are all optionals. Minsan ginagawa ko 'to, madalas hindi kasi tinatamad ako. Pero if you want to make your cover letter more, alam mo yun, meron pang extra, puwede niyo idagdag yan. Okey, extra lang